na ako'y appointment diri sa Lasak Park City. Follow me. Nung mabalitaan ko na naghahanap na ng buyer si Mang Kanor sa Miss Universe dahil hindi na niya kinaya yung stress galore ng kanyang betlog, ay aba, of course, pinaghandaan ko na to. Maglulon ako sa Card Inc. Nakabayad na ba ang Card Inc. ang tanan? Ang bahag ni Salvi ko. Of course, dahil, grabe. Milyon, 800 million tong giyaw-yaw na pag ganiya sa radyo. Kailangan ko daw ng 1,000 signatures, mga karag-karag, para ma-approve. Garin dahil nining. Mula ka kisip. Ay! Karag dahil nining. Nakabayad na ba ang tanan o Card Inc? Bayad kami ang mga member. Ay mga karakara, welcome back to my vlog. Sa magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Michelin Restaurant ni Inday Aming. Of course mga karakara, eto na nga ang mga latest kaganapan ngayon sa mga chismoso at mga chismosa na pinagchichika nila sa social media. Halin kay kung utan day. Alam niyo yung latest? Alam niyo yung face lock ni Anding nung nanalong tinawag si si Inday Fatima na winner siya sa Miss Universe 2025. Hindi ko kinaya mga karag-karag. Di ba kita niyo yung emosyon ni Anding na pag ganun siya Ayun diri. Nagbugtok yun si Maring Anding mga karag-karag. Hindi niya kinaya yung result. Kasi pala, kung dito sa Pilipinas, may ghost project tayo na dala-dala ang malita ni Saldi ko. Sa Miss Universe pala, ay hindi ko kinaya. Na ghost project pala yung vote ng Miss Universe 2025. Kaya yung expression ng face lock ni Maring Anding na si Anding, si Miss Universe Mexico 2020 siya, no? Si Miss Universe, si Andrea Mesa, Miss Universe 2020. Ay, banha! Yung 30% lang pala mula sa judges, pero yung 70% ay wala. Na ghost vote. Baka doon dinala din ikuan ba yung ghost project natin dito sa Lasak Park City. Kaya yun nga. Kaya yung expression pala niya is hindi maipaliwanag kasi na ghost vote pala ang Miss Universe 2025 final. Las cucarachas que tengo en Telemundo NBC y me acaban de informar que cuando llegó Andrea Mesa a los foros de Telemundo, internamente le dijo a los productores de su programa lo siguiente: los jurados solo participamos un 30% en la decisión del voto, el otro 70% no sabemos quiénes son ni de dónde vino. Andrea Mesa confirma en Telemundo internamente que solo el 30% se usó el voto del jurado y que el otro 70% es fantasma. Hasta se empieza a destapar una olla que no va a parar. Y Miss Venezuela le empezó a poner like a todos los memes contra Fátima. Se va a armar una guerra aquí mundial. Esta es la tercera guerra mundial, el universo, Miss Universo. Oye, Rodrigo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras? Ya nos diste un montón de bombas. At ito pa mga karag-karag ha. Naku, si Inday Fatima. Kawawa pala talaga siya no. Malipong po na akong viewers andal. Nagtutuyok man ka diyan ta. Hoy, amen. So yun na nga mga karag-karag. Na si Inday Fatima nagpalabas ng kanyang saloobin na katanggap siya ng mga criticism, mga insulto, saka pagbabanta. So sabi rin nila, mayroon namang pumabor na sana wag daw idamay si Inday Fatima sa naging kagaguhan ni Mang Kanor. Dahil wala naman daw talagang kasalanan si Inday Fatima sa naging resulta sa Miss Universe 2025. Yung mga panghaharas na natanggap ni Inday Fatima, which is hindi daw katanggap-tanggap. Magiging reaction ko naman mga karag-karag no. Sa sirkulasyon nila ni Mang Kanor, tapos yung father ni Inday Fatima, tapos si Inday Fatima, siguro alam niya yung kaganapan. So, sabihin natin biktima siya. Parang hindi. Yun yung magiging reaction ko. Hindi naman tama yung magbanta ka sa isang tao o sa isang kandidata, pero kailangang lunukin ni Inday Fatima kung ano man yung masasakit na mga salita na matanggap niya. Dahil,
habang hindi siya magre-resign. Isang dekada talaga siyang makatanggap ng panginginsulto at pangaharas sa kanyang pagkapanalo sa Miss Universe 2025. Di ba? Ang mabuti pa niyang gawin, mag-resign ka, Inday Fatima. Tapos, kung mag-resign si Inday Fatima, ito yung magandang gawin ng kandidata sa Miss Universe 2025. Huwag nilang tanggapin yung posisyon ni Inday Fatima. Tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ni Mang Kanor. Kung ako si Inday Fatima, ako yung reigning Miss Universe 2025, tapos magre-resign ako, di ba grabe yung respetong matanggap ni Inday Fatima sa mga taong bayan, na mga beauty pageant lovers, tapos yung crown kay Vena, tapos hihindian ni Maring Vena, tapos ipapasa doon kay Venezuela, tapos no pa rin si Venezuela, tapos ipasa kay Philippines, big no din kay Atisa Manalo, tapos ipasa kay Cote d'Ivoire, big no rin. Ayun nga, tapos wala talaga reigning Miss Universe 2025. Ano kaya yung magiging epekto nito sa Miss Universe pageant? Yan yung pinaka-history siguro sa Miss Universe. Kaya kung ako'y Fatima, resign.